Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin, itong si Aisa Sigera ay hindi pala, ano na pala to, nagbagong anyo na pala to. Ang pangalan niya pala ngayon ay Aisa Sigera. Ayan mga kababayan, kasi itong si Aisa Sigera nakisawsaw dito sa usapin ni Pura Luca Vega. Ito pong singer-songwriter and proud member of the LGBTQIA+ community. Ang haba na. Dati ano lang to LGBTQ, di ba? Ngayon ang dami na LGBTQIA+ community. So ibig sabihin dumadami na yung mga ibang anyo. No, pagtagal na ito, haba pa to LGBTQIA, BCD, EFG. So, siguro parami to ng parami So, ito pong si Aisa Sigera na miyembro ng nasabing grupo na nababanggitin na haba Nako, hindi na po nagdalawang isip na magsalita at nanawagan dito sa ating mga mambabatas. Pagkatapos arestuhin si drag queen Pura Luca Vega. Anong kinalaman ng mambabatas na? Bakit doon siya sa mambabatas na namagan? Ano ba kinalaman ng mambabatas dito sa pagkaka-aresto kay Pura Luca Vega? Di ba? Ano kinalaman ng mga mambabatas dyan? Ito, basahin natin yung yung kanyang Facebook post kasi siya raw ay disappointed. Dahil parang feeling niya inaapi. Ito nga mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Feeling niya dahil inaresto ang pagkaka-aresto dito kay Pura Luca Vega ay may kinalaman sa pag-aapi dito sa kanilang grupo. So yun sabi ni Aisa. Eto mga kababayan, sabi niya, this only goes to show how archaic Philippine laws are. Parang attorney ang dating Nag-aaral ba to ng abogasya? Ano bang nito? Nag-aaral ba to kahit yung mga courses na bago mag-abogado? Paki-comment nga po kung kasi hindi ko nasusundan to Nag-aaral ba to ng abogasya? O gumagawa lang ng kanta? Hanggang ngayon kanta pa rin. Paki-ano nga po, baka nag-aabogado na to kasi yung mga salita niya this only goes to show how archaic Philippine laws are. Sabi niya, madaling magsampa ng kaso sa isang taong naka-offend ng religious beliefs ng karamihan. But meanwhile, wala pa rin karapatan sa mata ng batas ang mga LGBTQIA persons na tinatanggalan ng trabaho, sinasaktan, pinapatay na most often than not ay dahil din sa reliyon. Wala muna mag-react. Tapusin ko muna yung kanyang post. Sa inyo, nung paniniwala ninyo ang tinamaan, grabe na kayo makaalma. Ang bilis ninyong magsampa ng kaso. Mabilis na ba yon? Alam ko ang tagal nga bago ito nakasuhan Kailan pa ba yung yung ama namin niya, yung nag-viral? Ang tagal na nun di ba? So kung sinasabi ni Aisa Sigera na mabilis magsampa ng kaso, hindi dapat kinabukasan dapat nahuli na si Luca Vega. Kaso wala Ang tagal nga pinatawag siya pero hindi siya sumisipot. Mamaya malalaman natin kung ano yung detalye nung nangyari. So kami, kabuhayan, karapatan, at dignidad ang inaalis nyo sa amin. Pero kibit balikat lang at kailangan lang naming tanggapin at tunawain. Ayan. This only goes to show how archaic Philippine laws are. Ayan. Ayan po yung sabi ni ni Aisa Sigera. Well, eto, diretsa na tayo. Gusto ko lang sanang malaman, ano ba ang pagkakaalam ni Aisa Sigera dun sa sinampang kaso kay Pura Luca Vega? Kasi ang dami niyang pinagsasabi dito Meron siyang sinasabi dito na na may mga tinanggalan daw ng trabaho. Tinanggalan ba ng trabaho dito sa kaso ni Luca Vega? Meron ba? Sinasaktan.
Meron ba sinaktan dito sa pagkakahuli kay Luca Vega? Kay Pura Luca Vega? Meron ba? May sinaktan bang tao? May sinaktan bang ibang bakla dito? Pinapatay. May patayan ba nangyari sa pagkaka-aresto ni Pura Luca Vega? Meron na pinapatay dahil sa reliyon. Sabi pa niya, kabuhayan. Anong nangyari dito kay Aisa Sigera? Pati kabuhayan, karapatan, dignidad, inaalis nyo sa amin. Ano bang inalis na karapatan at dignidad at kabuhayan dyan sa kaso ni Pura Luca Vega? Meron ba? Paki-explain nga. Wala naman akong alam na ganun eh. At kibit balikat lang at kailangan lang naming tanggapin at tunawain. Ano ba gusto ni Aisa Sigera? Ano ba gusto mo? Aisa, gusto mo ba hayaan lang kayo na kung anong gusto nyo, gagawin nyo ng wala lang? Ano ba gusto nito? Ano bang nito? Gusto niya magwawala sila, mambabastos sila ng reliyon, mambastos sila ng tao, tapos wala lang. Ganun ba yun? Ay, hindi mo lang talaga naiintindihan kung bakit nakasuhan itong si Pura Luca Vega, kung bakit kinulong. Kasi minsan kasi mema lang tayo ng mema, hindi naman natin alam kung ano talaga nangyari. Parang si Bong Revilla lang yan eh. Nakialam dun sa kaso ng MTRCB. Ano nangyari? Imbis na makatulong, nakadagdag pa sa problema ng ABS-CBN. Bakit kanyo? Dun sa pagsawsaw niya sa issue ng MTRCB at It's Showtime, naungkat tuloy na meron palang no work, no pay na mga empleyado itong ABS-CBN at itong It's Showtime. Imbis na sana nakatago na lang yun, inaabo ko pa tuloy dahil sa kakasawsaw nung neto ni Bong Revilla. Pagkatapos nun, bigla siya na nahimik eh. Sausaw pa more. Ngayon, ito, sausaw din. Ito si Aisa Sigera, sausaw. Ito Aisa Sigera, makinig ka. Kasi sabi sa'yo ng mga kababayan natin, hindi mo ata naintindihan kung bakit naaresto si Pura Luca Vega. Ito, babasahin ko lang itong report ng Philstar. Mabilis na nag-react si Aisa Sigera sa pamamagitan ng kanyang social media account. At nagsabing sa tingin niya ay mali ang pagkaka-aresto sa drug performer na si Pura Luca Vega. Kung sa tingin mo pala mali, di sana nag-abogado ka sa kanya. Dapat ikaw na nag-abogado para patunayan mo sa korte na mali yung pagkaka-aresto. Di ba? Magaling pala to eh. Baka nag-aaboga siya to. Pakicheck nga po. Sinabi ni Aisa na napakabilis naman daw ng pagkaka-aresto at tinanong niya dahil ba iyon saka siya ay kabilang sa LGBTQIA? Parang sinasabi ni Aisa Sigera, inaresto ba si Pura Luca Vega at ang iblis ng pagkaka-aresto dahil siya ay bakla? Ay, sinasabi niya parang inaapi. So feeling ni Aisa Sigera, inaapi sila. Inaapi sila ng ating mga ng mga batas. Dahil sila daw ay miyembro ng LGBTQIA-ABCD plus. Ayun yung feeling ni Aisa Sigera. Mukhang hindi na pag-aralang mabuti ni Aisa ang kanyang statement o hindi niya naiintindihan ang dahilan ng pag-aresto. Tiga mo ngayon. Palpak. Hindi naman inaresto si Pura Luca Vega dahil siya ay bakla. Inaresto siya matapos na hindi niya siputin ang investigasyon ng Piskalya ng Maynila ng 3 ulit. Basta ganyan ang ginawa ng nadedemanda, talagang kasunod niya na igagawa na yon ng Piskalya ng resolusyon. Ihahain na sa RTC at ang hukuman naman ay magpapalabas ng warrant at kailangan siyang magpiyansa para sa pansamantalang kalayaan. Maliwanag naman sa warrant na nagtakda ang korte ng halaga bilang piyansa niya at kung hindi siya makakapaglagak ng piyansa, mananatili siya sa kulungan. Ito, nakalaya na. Nakapagpiyansa na si Pura Luca Vega. Sa mga hindi pa po nakakaalam, nakapagpiyansa, baka nakapag-ipon na ng pondo. Kasi humingi ito namalimos to dun sa kanya mga supporters Ewan ko kung nagbigay si Aisa Sigera ng pampiyansa.
Kasi dapat kung ganyan, dada ka ng dada, dapat nagbigay ka ng piyansa para natulungan mo itong yung pinagtatanggol mo si Pura Luca Vega. Kung masyado lamang drama tayo sa mga statement ng mga LGBT na akala mo inaapi na ang kalahi nila. Hindi nila naintindihan na normal na procedure yon dahil hindi niya sinipot ang investigasyon. So natural, ang susunod na aksyon ay iakyat na yon sa korte. Ibinatay naman ang kanyang demanda sa isang batas na nagsasabing hindi tamang gawing katatawanan ng pananampalataya ng ibang tao. Iyon ang basihan ng demanda at hindi dahil sa bakla siya. May batayan din sa pandesisyon ng piskalya laban kay Pura dahil hindi nga ba deklarado na siyang persona non grata dyan sa Maynila. O dahil nga doon sa ginawa niyang pang-insulto, ginawa niyang katatawanan ng Nazareno sa Quiapo na sinasabing isa sa mga simbolo ng lungsod. O dahil nga siya ay persona non grata, hindi na siya allowed dyan sa Maynila, tapos nandun siya sa Maynila. So isa na namang kaso yun. Isa. So yun mga kababayan yung detalye ng pagkakahuli kay Pura Luca Vega. Saka napakasimple lang naman eh. Lahat tayo pantay-pantay, meron tayong karapatan. Bakla, tomboy, lalaki, babae. O may plus-plus pa kayo dyan. Lahat tayo may karapatan. Gawin yung gusto natin. Bahala ka, gawin mo kung ano gusto mo. Pero, lahat ng gagawin natin, meron po yung consequence. Kung mali ang ginawa mo, hindi naman pinipigilan gawin mo, pero may consequence yan. Katulad na ito ni Pura Luca Vega na pinagtatanggol mo. Hindi naman siya pinigilang mambastos eh. Kaya lang, yung ginawa niyang pambabastos, ilabag sa batas. Kaya siya, inimbestigahan, di sumipot. Yan, kaya siya nabigyan ng warrant of arrest. At yan ngayon, nagpiyansa. So, Aisa, bago ka maggangak-ngak, sayang, membro ka pa naman ng legit Dabber Cards. Tapos, babanat ka ng ganyan. Ito, walang kinalaman Ako, sumusuporta ako sa EAT sa legit Dabber Cards. Pero pag mali na, hindi ko pwedeng ipagtanggol. Kung tama, palakpakan. Pero kapag mali, dapat punahin. So sa tingin ko mali ka dito ay sa Sigera. Kahit legit Dabber Cards ka, hindi ako sasang-ayon sa'yo. Kasi lahat ng gagawin natin, whether membro ka ng LGBTQ o kahit sino, meron tayong karapatan pero dapat gamitin natin yung karapatan natin sa tama. Pag may ginawa tayong mali, harapin natin yung consequence. Ganun lang yun. Huwag mo na ipagtanggol yung mali. Di ba?